Wi-Fi device. Ang Wi-Fi, ang buhay natin ay parang Wi-Fi device. Ang Wi-Fi, pag hindi mo ito inopen, hindi ka makakakonek. Tama? Ganon din tayo. Kung ayaw nating manalangin, walang magagawa ang Diyos kahit malakas pa ang signal niya, ang kapangyarihan niya sa ating buhay. Kahit na alam natin si El Shaddai ay God Almighty, makapangyarihan, pero kung hindi tayo mananalangin, hindi natin bubuksan yung ating sarili, yung ating Wi-Fi, yung ating sarili, para manalangin sa Kanya, wala po siyang magagawa sa atin. Kasi nasa atin yung kapangyarihan magpasya. Kaya maraming kabataan ngayon ay hindi marunong. Di ba? Maraming kabataan hindi marunong manalangin. Kasi ang gusto ng Diyos, nananalangin po tayo na nanggagaling sa ating puso. Karamihan ng alam ng mga kabataan ngayon, yung mga kabisadong panalangin. Pero gusto rin ni Lord na meron tayong sariling panalangin na tayo mismo yung ginagamit niya para mag-create ng salita na sasabihin sa Kanya para sa ating pagtulog. May mga Wi-Fi na dapat malapit ka dito para makakonect ka. Tama po ba? May mga Wi-Fi na dapat malapit ka doon. Kasi kapag malayo ka, kahit na nakakonect ka, walang lumalabas na kahit tuldok. Ibig sabihin, walang lumalabas na signal. Correct? Kaya kailangan yung Wi-Fi, lalapit ka doon para ikaw ay makakonect. At dapat talaga malapit tayo sa lugar ng signal. Kaya ang Panginoong Jesucristo, sabi niya sa Matthew chapter 11, verse 28, lumapit kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, inaanyayahan niya na lahat ng tao, sabi mo sa iyong katabi, kahit ikaw ay bata pa. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo, kahit ikaw ay bata pa. Inaanyayahan ka ni El Shaddai na lumapit. Ngayon, dahil binuksan natin ang buhay panalangin natin, yung ating Wi-Fi, nung binuksan natin yung ating Wi-Fi, means yung ating buhay panalangin. Pag nabuksan na natin yan, dapat alam natin yung name ng ating pagkukunikan. Tama? Kasi kung hindi mo alam yung pagkukunikan mo, kahit na malapit ka, at nandun ka na sa area na yan, ang daming lumalabas na pangalan. Halimbawa, may pangalan na pogi ako. Tapos may pangalan naman na pangit ako. May pangalan naman maganda ako. May pangalan naman hindi naman. Ngayon, ang daming lumalabas pag nagbukas ka ng Wi-Fi, tama? Pag nagbukas ka ng Wi-Fi, ang daming lumalabas na pangalan. Ngayon, hindi mo ngayon alam kung saan ka ba kukunik. Kahit na sabihin ng kaklase mo, sabihin ng kaibigan mo, magbukas ka lang ng Wi-Fi, makikita mo na yung pangalan namin dyan. Eh, wala naman siyang sinasabi kung ano yung pangalan. Kaya, hindi mo rin alam kung ano yung isiselect mo. Dapat alam natin yung name ng ating pagkukunikan, kung ano ang name para ma-select natin or makatawag tayo manalangin sa ating Diyos Amang nasa langit. Ang pangalan po, marami pong pangalan ang name ng Diyos pagdating sa Hebreo. Kasi tayo, hindi naman tayo mga Israelita. Ang tunay na unang kumilala sa Diyos ay ang bansang Israel. Sila lang po yung original na first nation na kumilala po sa tunay na Diyos na may likha ng langit at lupa. Ngayon, ang Biblia, from Hebrew word, madami po siyang binigay ng names of God. Pero meron lang ako sa inyong sasabihin dalawa na popular naman na lagi natin narinig para pag tumawag tayo, alam na natin kung sino yun, no? Sa Genesis chapter 4, verse 26, ito po yung time na dito po nag-umpisa yung pagtawag sa Diyos.
mga kapatid ko, time of Enoch. Sabi po ng Genesis chapter 4, verse 26 ay ganito. Si Seth ang ama ni Enoch. Noon nagsimula ang mga tao ng pagdalangin sa Diyos at pagtawag sa Kanya ng Yahweh. Sa Genesis chapter 4, verse 26, dito po nag-umpisa, tumawag ang tao sa Diyos. At then, kapag tumatawag ka sa Diyos, ito po ay isang uri ng panalangin. Halimbawa, yung mama ninyo, tumawag ka sa kanya, "Ma, kailangan ko ng Gcash." Ang sabi ng mama mo, "Social ka na ngayon, anak ha, pa-Gcash ka na lang." Pag tumawag ka sa kanya, ibig sabihin nanghihingi ka. Ganon din sa Diyos. Pag tayo tumawag sa kanya, ibig sabihin nananalangin tayo, humihingi tayo. Na ang pangalan ng Diyos na dapat natin iselect ay Yahweh. Na ang ibig sabihin ng Yahweh, Panginoong Diyos. El Shaddai. Yan ang madalas nating tawagin pag nagpe-pray ang mga preacher, nagpe-pray ang mga manggagawa. Kahit kayo, pag nag-o-opening ng prayer, nagbabanding, tinatawag niyo yung Yahweh, El Shaddai. At yan yung pangalan ng Diyos ng Israel. El Shaddai, Diyos na makapangyarihan. Kaya kapag gusto mong buksan ang iyong wifi, gusto mong manalangin, gusto mong mag-umpisa ng manalangin, dapat alam mo yung pangalan ng wifi na kukunikan mo. Kasi kung hindi mo alam, kahit na malapit ka, inanyayahan ka niya, pero hindi mo naman alam yung name ng pagkukunikan mo, hindi ka rin makakapanalangin. Di ba? Hindi ka rin makakakunik. Kaya kailangan, alam mo yung name ng wifi, alam mo yung pangalan ng Diyos na iyong tatawagan. Naselect na natin, pero ayaw pa rin. Na may mga ganyan, no? Pagka naselect mo na yung pangalan, ayaw pa rin. Ang tanong, tama naman ba yung name na napindot mo? Minsan kasi may mga pagkakataon na kapag gusto mo mag-connect, napindot mo na ayaw pa rin, no? Nilagay mo naman ba yung password? Bakit ayaw pa rin, no? Kasi may password po, yung bawat wifi. Halimbawa, nagpakabit yung mama mo, tsaka yung papa mo, o kaya yung kapatid mo. Surprise, hindi mo alam. Galing ka sa school, nagbakasyon ka, pag uwi mo, biglang nagpakabit ng wifi. Imaginin mo yun. Tapos pagdating mo, lahat sila naka-cellphone. Mayroon pang nanonood sa TV, nakakunik din dun sa sa signal ng router. Ngayon, magtataka ka. Uy, grabe naman kayo ha. Ako lang yata ang walang alam dito. Hindi mo magugulat kasi na-enjoy sa wifi habang nagbabakasyon ka o kaya habang nasa school ka. Ngayon, atat na atat ka ngayon makuha yung password. Nilaw ko pa ni Mama, bawal sa'yo. Kailangan mag-aral ka muna. Tsaka ka na lang pag natapos na. Ano ngayon yung magiging pakiramdam mo? Pero sasabihin sa'yo, hindi, joke lang. Ito yung password. Ano sa tingin ninyo at bakit ayaw mag-connecta? Ano ba ang tamang password sa langit? Alam po ba yung tamang password sa langit? Sa sister, may sinabi niyo po. Sabi ko, sister, ano po? Magdadasal. Ano na, kapag nakapasok ka na pag napasok mo na yung password, select mo na yung name, alam mo na yung name, and then kailangan naman ngayon ng password. Kapag nakapasok na yung password, tsaka ka palang makakapanalangin. Ano yung password sa langit? Ano yung password? Alam niyo po? Sino po nakakaalam? Ano ang password sa langit? Sige po, stay ikaw. Listen. Pwede naman, pero hindi yun direct na password. Ano yung password sa langit? Kasi wifi pinag-uusapan natin. Tayo yung mananalangin. Ay yung wifi, pinag-uusapan natin yung wifi natin, mag-pray tayo. Ano yung password sa langit? Sino nakakalam? Makakaalam, bibigyan mo ng piso. Ano po? Ano po, sister? Di ba? Ano po? Hindi? Tanungin sa Diyos? Pero hindi talaga yung tumpak na password. Sino? Sige, ang makakasagot, mapalad. Sino? Diyan sa likod. Alam niyo po ba yung password sa langit? Sa mga senior, baka meron.
Di ba? Pwede rin. Sino? Pwede rin. Yung? Nino, ito. Pwede rin. Sir. Wala! Ah! Sino? Pwede rin. Ikaw, madam. Tama! Galing! Tama yung coordinator natin dito na Sister Nina. Jesus is the password of heaven. No? John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. Wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan mo. Jesus is the only password to heaven. Palakpakan natin ang pinagpalang kapatid natin si Sister Nina. Ayan. Si Jesus, ano ba ang tamang password sa langit? Jesus. Kundi sa pamamagitan niya, sabi ng Panginoon sa John chapter 14, verse 6, wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya, ngayon, alam niyo na yung password sa langit. Amen? Jesus is the only. Siya lang yung tanging password sa langit na pwede tayong makakunik ng tama at makuha natin yung signal. Ngayon, ano ang dapat gawin para manatili ang signal, panalangin sa ating buhay? Una, dapat sigurado tayo na tayo ay mga anak ng Diyos. Di ba sabi po ng binasa ko, Matthew chapter 6 verse 9, ano po yung turong panalangin ng Panginoong Kristo? Ama namin, nasa langit. Dahil nakakunik na tayo sa langit, mga kapatid sa Panginoon, kailangan siguraduhin natin na anak tayo ng Diyos. Okay po, para malaman natin na tayo anak ng Diyos, sabi ng John chapter 8 verse 44 ay ganito. Kaya, sabi mo sa iyong katabi, dito mo ngayon malalaman kung anak ka ng Diyos. Ngayon, nakakunik na tayo sa langit. Pwede na tayong manalangin. Ngayon, ano yung pinagbabawa? Ano yung katiyakan? Ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin para tayo makatawag sa Kanya? Magamit natin yung signal, yung Kanyang kapangyarihan, kumilos sa buhay natin. John chapter 8 verse 44, ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao sa simula pa at kalaban ng katotohanan at di matagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. O makinig, kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ngayon, napasok na natin yung signal, yung router, yung Sky Fiber, napasok na natin yung Converse, yung Gomo router, napasok na natin yung signal ng Wi-Fi, nakapasok na tayo sa langit, pwede na tayong manalangin, malakas na yung signal ng Diyos, malakas na yung kanyang kapangyarihan para tayong tulungan at para tayong linggit. Pero, ano yung dapat? Dapat sigurado tayong matatawag niya tayong anak. Paano tayo makakatiyak na anak tayo ng Diyos? Dapat hindi tayo nagsisinungaling. Sabi mo sa iyong katabi, kaya dapat hindi ka nagsisinungaling. Sabi mo sa kanya, Sister, dapat hindi ka nagsisinungaling. Sabi mo, Sister, Brother, dapat hindi kayo nagsisinungaling. Amen? Kasi bakit? Kapag nagsinungaling tayo, kahit na nakuha natin yung password, kahit na tayo nakapasok sa yung ating prayer ay narinig ng Diyos, nakuha natin yung password, nakakunik na tayo, malakas ang Diyos, makapangyarihan, para tayo dinggin. Ngunit, kung tayo ay nagsisinungaling, kahit na alam natin yung password, nakakunik na tayo, nanalangin na tayo, pero pagpatuloy pa rin tayo nagsisinungaling, useless. Sapagkat ang nagsisinungaling ay, ano sabi dito sa John chapter 8 verse 44? Anak ng diablo. Kaya dapat hindi tayo nagsisinungaling.
Pag tinanong ka na nanay mo, wala bang exam? Wala bang assignment? Ay, wala po ma. Kasi busy teacher namin. Yung pala, dami mo ng assignment, hindi mo ginagawa. O, di ba? Kaya kahit alam mo yung password sa langit, nananalangin ka, naririnig yung Diyos yung panalangin mo, pero sinasabi ng Diyos Ama, parang hindi kaya ata anak to, ha? Kasi ang galing pa rin magsinungaling. O, di ba? Kaya ano yung dapat natin gawin para yung signal ay magamit natin kumilos sa ating buhay, sa ating prayer wifi? Kailangan ay huwag magsisinungaling. John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. Ngayon, kung hindi na tayo nagsisinungaling, gumagana na yung signal, yung kapangyarihan ng Diyos, yung Diyos ay pwede na kumilos sa atin. Sabi naman tayo chapter 6 verse 9, Ama naming nasa langit. Ngayon, sino po yung tatawag sa Ama? Siyempre, kung Ama mo siya, hindi ka na nagsisinungaling, ano katunayan? Anak ka na nga talaga niya. Kasi hindi ka na nagsisinungaling, di ba? Ngayon, para masiguro mo na talagang anak ka na ng Diyos, ito yung sabi ng John chapter 1 verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Nakapasok na, kuha mo na yung signal ng langit. Nagpe-pray ka na ngayon. Umiwas ka na sa pagsisinungaling. Nagpe-pray ka na. Kaya ka nakapagpe-pray kasi ramdam mo sa iyong puso na anak ka na ng Diyos. Dahil saan? Dahil sa pananalig, yung sinabi ng mga nanay natin kanina. Dahil sa pananalig natin kay Jesus. Pinagkalooban tayo ng karapatang maging anak. Si Jesus, ang pangalan ng Diyos, ang panganay, ang totoong Diyos, ngunit nang tayo manalig sa Kanya, nakakunin tayo sa Ama, and then tayo binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya, yan yung katiyakan na yung signal, yung Diyos ay kikilos sa ating buhay sapagkat di na tayo nagsisinungaling at nananalig tayo sa Kanyang anak. Sabihin mo sa iyong katabi, nananalig ka ba kay Jesus? Pangalawa, mga kapatid sa Panginoon, anong dapat gawin para mapanatili ang signal, panalangin sa ating pong buhay bilang wifi yung ating buhay, nakakunik tayo sa wifi ng langit, at para makapagpatuloy tayo sa pag-connect ay, pangalawa, dapat lagi tayong gumagamit ng signal ng paghingi. Signal. Kasi yung kahit nasa yung signal, kasi minsan pag gamit yung cellphone mo, nasa bahay ka, kapag hindi mo ginagamit yung connection mo doon sa wifi, mga kapatid sa Panginoon, na pinagkonikan mo, parang wala rin, no? Ibig sabihin, parang nananawa ka na mag-cellphone, nananawa ka na gumamit ng signal. Kaya ang gagawin mo, laro ka na lang laro, tulog ka na lang tulog, kain ka na lang ng kain, nakikipagkwentuhan ka na lang, pero yung signal na binigay sa iyo ng Diyos, yung karapatan na binigay sa iyo ng Diyos para gamitin mo yung kanyang signal, yung kanyang kapangyarihan, kumilos sa buhay mo, ay hindi mo ginagamit. Ngayon, para mapanatili mo yung connection mo sa Diyos, dapat lagi kang nananalangin. Prayer, wifi to heaven. Kasi pag hindi ka nagpe-pray, hindi ka nakakonect lang. Hindi gumagana yung connection mo sa Kanya. Kahit na nakakonect ka sa Kanya, kahit na nakapasok ka na. Kasi may mga wifi na bilang lang, limited lang yung pwede kumonect. Kasi uso na ngayon yung mga hacker. May mga hacker na pwede kang kumonect sa wifi kahit hindi mo alam yung password, nakukunik ka doon. Tama? Pero kahit nakakunik ka doon, tulad ng sinabi ko, may mga wifi na bilang ang gagamit. Halimbawa, sa bahay namin, nagpakabit kami ng wifi. 5 na yung tao doon. Pwede namin gawin limited yun para anti-hacker. Ngayon, kapag meron na kami wifi, gano'n, 5 lang kami, 5 lang ang pwede gumamit, ma-hack yun. Makakapasok yung hacker, pero hindi makakagamit ng signal. Kasi may limit lang yung pwedeng gumamit. Ngayon, kapag hindi mo ginagamit yun, at nag-off yung wifi mo, yung buhay panalangin mo, sinarado mo.
yung hacker, pwede nang makagamit kasi nagkulang ng isang gagamit. Kaya kailangan, yung ating buhay panalangin, lagi natin gagamitin para hindi po nawawala yung signal. Para hindi ka na-off sa pakikipag-connect sa Diyos Amang nasa langit. Ngayon, hihingi ka sa Kanya lagi, mananalangin ka. Ito ang dapat nating hinihingi sa Kanya. Mga kapatid sa Panginoon, Matthew chapter 6. Matthew chapter 6 verse 12. Ano pong sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 12? Ito yung turo ng Panginoon sa panalangin. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Ngayon, pag nagpe-pray ka sa Diyos, hihingi ka dapat unang-una ng patawad. Pero hindi lang ikaw ang dapat. Sabi ng tinurong panalangin ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, dapat Ama namin na sa langit, patawarin mo kami sa tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kailangan nagpapatawad ka rin. Yung kaklase mo, pinapatawad mo. Tignan mo, kinonopia lang sa'yo, mas mataas pa yung grade. Kaya inis na inis ka ngayon. Nanopia lang sa'yo yung kaklase mo, mas mataas pa yung grade. Kaya, yung isang estudyante, galit na galit siya. Ano ba yan? Hindi niya matanggap, inopia lang siya, mas mataas pa yung kanyang grade. Nanghiram sa iyong kaklase mo, nangutang, babayaran ka daw. Isang buwan na hindi pa binabayaran. Ngayon, nagagalit ka, naiinis ka sa tuwing makikita mo siya. Inaano mo siya, sinesermonan mo siya, pinagagalitan mo siya. And then, ang turo sa atin ng Lord's Prayer, patatawarin tayo ng Diyos, pero dapat magpatawad din tayo. Kasi isa yan sa nagiging hadlang upang yung signal natin ay humina, upang ang Diyos ay kumilos sa ating mga buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya dapat nagpapatawad ka. Kasi pag hindi tayo nagpatawad, hindi natin mararamdaman yung damdamin ng isang nagpapatawad. Pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, pero ang turo ng Panginoon sa kanyang panalangin, kailangan patawarin mo rin yung nagkakasala sa iyo. Kasi bakit? Tinuro ni Lord yun para maramdaman natin yung sakit ng isang taong handang magpatawad. Yung sakit ng damdamin na sinaktan ka na, pero handa mo pa rin patawarin. God, ang Diyos ay ganyan. Lahat tayo, sino ba dito sa atin ang hindi nagkasala? Pero sa tuwing nagkakasala tayo, lumalapit tayo sa Kanya kasi malaya tayong nakakunig sa Kanya, nakuha natin yung password, nakalapit tayo sa Kanya, nakakunig tayo sa Kanya, nananagin tayo sa Kanya. Pero ang kailangan, yung signal na nakuha natin, signal ng pagpapatawad ng kapangyarihan ng Diyos, ay ibahagi natin sa iba, yung signal ng pagpapatawad. Para maramdaman natin yung nasaktan ka, niloko ka, di ka binayaran ng kaklase mo, kinopyahan ka. Ayun, sakit. Sister ba, pag-aya ko sa inyo. Diba? Pero, pag pinatawad mo siya, mararamdaman, ganito pala yung feeling ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Duguan, nakapako ang krus, but Jesus said, forgive us. Ama, patawarin mo silang lahat sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Diba? Yan yung dapat natin unang hilingin. And then sabi ng Mark chapter 11 verse 25 and 26 ay ganito. Sabi po ay ganito, mga kapatid sa Panginoon. Kapag kayo mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Kahit na malakas ang kapangyarihan ng Diyos, kahit malakas yung signal niya, nakapasok na tayo, yung prayer wifi to heaven, ay nandoon na, nakakunik na tayo. Ngunit kapag hindi tayo nagpatawad, kahit na sabihin natin, nagsisi ako, nananalig ako kay Jesus, I am the Son of God because of Jesus. Kahit na tayo ay punong-puno ng karapatan, gumamit ng signal ng Diyos, gumamit ng wifi mula sa langit. Ngunit, kapag hindi tayo nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Kaya dapat magpatawad ko at magpatawad ka rin. Ano ang sasabihin mo? Yeah. Sabihin na natin,
Sabi mo sa iyong katabi, kaya dapat magpatawad ka. Kaya dapat magpatawad ka. Pagkatawarin ka ng Diyos dahil nagpatawad ka. Yeah! Amen. Kaya dapat magpatawad tayo. Yung kaklase mong hindi nagbayad ng utang, patawarin mo na yan. Yung nangopya sa iyo, patawarin mo na rin. Pangalawa, mga kapatid sa Panginoon, sa paghingi pa rin, dapat humingi tayo ng karunungan sa mga nag-aaral. Dapat humingi kayo ng karunungan. And then, humingi kayo na mapanatili ang inyong talino. And then, pangatlo, dapat natin gawin para mapanatili tayo. Dapat lagi natin ginagamit ang ating buhay paglilingkod. Paglilingkod kay Yahweh Al-Shaddai. And then, dito na po ako magtatapos, mga kapatid sa Panginoon. Sabi ng 1 Thessalonica chapter 5. 1 Thessalonica chapter 5 verse 17 ay ganito. Maging matyaga kayo sa pananalangin. Ano ba sabi ng salita ng Panginoon? Maging matyaga tayo sa pananalangin. Kaya, kung natanggap natin yung signal, nakakonect tayo sa heaven, para hindi masayang yan, dapat lagi tayong nananalangin. Tayo po makakatayo, mga kapatid sa Panginoon.